wawasakin ko ang kasamaan. Lumayo kayo para hindi kayo madamay. Ang sa akin ay pananatili sa akin. Amen. Good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Dumarating na ang panahon na hahatulan ng Diyos ang kanyang iglesia. Sapagkat kailangan magawa na yung rapture eh. Kung hindi hahatulan ng Diyos ang kanyang iglesia, hindi mapipili yung mga anak niya. Ngayon, para makasigurado tayo na makakasama tayo sa rapture, maging judge na tayo ngayon. Pero ang i-judge mo, hindi iba ha. Sarili mo lang ang i-judge mo. Para na sa ganun, pag i-judge mo sarili mo, kilalanin mo mabuti, from 1 to 10, i-judge mo sarili mo, kilalanin mo mabuti sarili mo, kung ano ka, kung sino ka. Ngayon, i-judge mo ang sarili mo. Kasi may sinasabi sa Bible, pag kinilala mo sarili mo at hinatulan mo sarili mo, at pag hinatulan ka ng Diyos, parurusahan ka niya. Ayon sa nagawa mong pagkukulang, para hindi ka parusahan sa impyerno. So, yun ang purpose. So, yun ang gagawin natin, mga kapatid. Sabi sa 1 Corinthians 11:31 ng ganito. Dadapwat, kung ating kikilalanin ng ating sarili, hindi tayo hahatulan. Dadapwat kung tayo hinahatulan, ay pinarurusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanlibutan. Kasi ang sanlibutan ngayon, si Satanas, hindi pa naman dinadala sa impyerno eh. Hahatulan pa yan eh. Kasi kung hahatulan agad ng Diyos si Satanas, impyerno agad, magrarally si Satanas. Eh, ba't hindi mo rin dalhin sa impyerno yung mga anak mo? So, magkakaroon ng walang justice, di ba? So, pinahihintulutan ng Diyos yun, mapagpahinuod ng Diyos na gusto niya mailigtas ang lahat. Kasi magrereklamo si Satanas. Ngayon, para hindi tayo hatulan ng Diyos, hatulan na natin ang sarili natin ngayon. Kilalanin mo na. From 1 to 10, anong grade mo? Hahatol mo sa sarili mo. Pinakamagandang maging grade natin, 9. Kasi hindi mo pwedeng hatulan ng sarili mo na 10. Kasi si Jesus Christ yung 10 eh. And when the perfect has come, when the 10 has come, we shall all be 10. So dapat nasa 9 na tayo ngayon. Ngayon, check ourselves. Yung pamumuhay mo ba may karunungan? Nung ikaw ba'y maging Kristiyano, natanggapin ng Diyos, ikaw ba'y talagang nag-alay na, I surrender all? Inakanta natin yan eh. Kasi pag hindi mo isi-surrender all, hindi ka magiging pwedeng alagad ng Diyos. Ang hindi tatanggi sa kanyang sarili, ay hindi ko pwedeng maging alagad. Ang hindi mapupuot sa kanyang ama't ina, sa kanyang asawa at mga anak, nang higit sa akin, ay hindi ko pwedeng maging alagad. Ang ibig sabihin ng napupuot, ibig sabihin, secondary lang. Alam nga naman, mapuot ka sa nanay at tatay mo, Kristiyano ka nga eh. Ang sinasabi ng mapuot, ibig sabihin, number 1 ng Diyos sa iyo. Ang nangunguna ang Diyos, pangalawa lang sila. Pangalawa yung asawa at mga anak mo, mga magulang at kapatid ko. Ang Diyos lagi, love God above all. Love God with all of your heart, with all of your soul, with all of your strength. Surrender all. Kasi napakaganda mag-surrender ng all. Yun ang susi ng pagiging spiritual. Pag hindi mo kasi isinurrender all, hindi makakakilos ang Diyos. Makakakilos ang Diyos pag walang hadlang na. Isusurrender mo all. Ngayon, dumadaan sa stages yan. Ako, ang stages ko dyan, nung ako'y maestro. Kasi nung maestro ako, hindi ko na kayang tulungan sarili ko. Ang lakas ng tiwala ko sa sarili ko eh. Kaya ko lahat eh. Kaya mo lahat ha. Ay, di-instruct ako ni Lord. Tignan natin. Alam niyo, pag ihilang, pag ebak, pinagpe-pray ko pa. Dapat normal yun, di ba? Yung paglalakad ko lang, pinagpe-pray ko pa. Ibig sabihin, sinurrender ko na talaga ang buhay ko sa Diyos. Hindi ko kaya, Lord, ikaw ang may kaya. Kahit yung pag-ihi, pag-ebak, pagkain, lahat. Lahat ng bagay na gagawin mo, katulong mo ang Diyos. Nangyari yan kay Jacob. Kaya napagpala ng lubos si Jacob eh. Ginawa siyang Israel. Bakit? I surrender all. Kasi si Jacob din, matalino yan eh. Ano yan eh, yung tawag dito, yung masyado tuso. Tuso yan si Jacob sa labanan eh. Eh matutusuhan ba niya ang Diyos? Pero nagtagumpay siya. Nung magsugo ang Diyos ng isang angel, nakipaglaban siya sa angel. Hindi niya binitawan yan hanggang hindi siya napagpapala. Sabi niya, hindi ako bibitaw hanggang di mo ko pinagpapala. Ibig sabihin talagang hanapin natin talagang pagpalain tayo ng Diyos. Makipaglaban tayo, pagpalain ng Diyos.
Ano ginawa ng Diyos sa kanya para mapagpala siya? Hinuwakan yung pigi niya. O di na-stroke. Na-stroke si Jacob, hindi na siya makalakad eh. So no choice, hindi umasa sa Diyos. I surrender all. Si David, sinurrender niya rin lahat-lahat. Bakit? Araw-araw ka papatayin ba naman ni Saul eh? Paano hindi mo isusurrender ang lahat? Kaya natutunan niya, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ako'y papatnubay, aalisin niya ang lahat ng aking takot. Kasi punong-puno ng takot si David araw-araw. Kahit matapang siya, ha? Biruin mo araw-araw ka papatay. Sige, ikaw yung araw-araw papatayin. Ikaw ang araw-araw nakikipaglaban. Tignan natin kung anong maramdaman mo. Patayan yun eh. Pag napatay ka, patay ka na. Oh. Ang hirap ng laban na yun. Araw-araw tayo nakikipagpatayan kaysa sa Satanas. Para hindi tayo mapatay ni Satanas, mamatay tayo. To conquer death is death. Paano na-conquer ni Jesus Christ ang death? Ang huling kalaban death. Paano? Death. Namatay siya sa krus. How can you overcome fire? Fire din. Paano ma-overcome ang pera? Pera din. Para mawala ka sa supa, gamitin mo yung pera, hika mo tandog mo. Alam niyo, pag pinapatay yung apoy, yung nasusunog yung mga oil, ang hirap patayin yun eh. Hindi kayang patayin ng basta tubig, walang tigil na apoy yun. Kasi mina ng oil yung nagsisindi. Alam niyo paano pinapatay nila yun? Fire din, dynamite. Pasasabugan ng dinamita, patay ang apoy. Ganon din tayo eh. Ang gagamitin din sa atin, kung ano yung gagamitin mo. Kaya kung ang problema mo pera gamitin mo. Huwag mo mahalin ang pera. Para mahalin ka ng Diyos. You cannot serve two master nga eh. Kaya ang gagawin mo paglilingkod, huwag kang mag-iipon ng bagay na nasisira. Huwag kang mag-iipon ng mga bagay na nanakawin lang sa lupa. Mag-iipon tayo yung forever. Ano ba yung forever na iipunin mo? Yung gawa ni Kristo, yung utos ng Diyos. Yun ang pinaiipon sa atin sa langit. Kasi susunod yun, sabi sa Revelation eh. Susunod ang ating mga gawa sa langit. So, ang magpapatotoo sa iyo, susunod na gawa mo. At hahatulan tayo ayon sa ating ginawa. Kaya kung may ginawa man tayo masama ngayon, kilalanin mo na ang sarili mo, magsisi ka. Hatulan mo na. Tapos hahatulan ka rin ng Diyos, parurusahan ka. Kapag ikaw nakakaranas ng parurusa, good yun. Anak eh. Walang anak na hindi pinapalo ng Diyos ang kanyang inaaring anak. Kaya ikaw, pag nagkasala, ang kinin mo, Lord, nagkasala po ako. Masama akong tao, Lord. Patawarin mo po ako. O doon, kikilos sa Diyos. Pag hinatulan ka niya, parurusahan ka niya, parang hindi ka hatulan kasama ng sanlibutan. Kasi ang sanlibutan, hahatulan pa yan eh. Kaya tuloy-tuloy yung trabaho nila ng kasama. Bakit? Wala naman nangyayari sa kanila. Tinan mo yung mga kriminal, yung mga rapist. Walang tigil ng kapapatay, rape. Hindi naman sila nahahatulan. Wala naman nangyayari sa kanila, buhay pa sila. Sumasagana pa nga sila, yumayaman pa eh. Pero may isang araw na paghatol na gagawin ng Diyos. Hindi tayo makakasama na doon. Kasi hinatulan na tayo ng Diyos eh. Binigay na sa atin yung kaparusahan. Yun ang importante eh. Naparusahan ako, nang-stroke ako eh. So I surrender all. Natutunan ko lahat ng bagay. At alam niyo ba kung ano ang pinaka-bagay na napakabuti sa atin? Yung mapanalangin ka. Mapanalangin ka. Walang bagay na hindi mo ipagpe-pray. Makikita mo, dinidinig ng Diyos ang prayer mo. Natutuwa ka ngayon. Nagaganda ka pag dinidinig ng Diyos ang prayer mo. Kung hindi ka prayerful, paano mo malalaman dinidinig ang Diyos ang panalangin mo? O hindi ka naman nag-pray. Walang mabigat o magaang na bagay sa Diyos. Nakita mo, pag pinag-pray mo, maliit o malaki, dinidinig niya. Nalalaman mo, dinidinig ng Diyos ang panalangin, hindi ka masama. Mananamba kang tao. Kasi kailangan maging mananamba tayo. Ano yung mananamba? Yung lang mag-pray na sumasamba ka na eh. Yung lang magpatiraba ka sa Diyos, sumasamba ka na eh. Yung sumunod ka na sa utos ni Kristo, sumasamba ka na. So ang pagsamba kasi, pagkilala sa Diyos ng lubusan. Sinasamba mo talaga siya. Yun ang hinihingi ng Diyos sa atin eh. Maging mananamba ng Diyos. Sambahin na natin ng Diyos. Desisyonan mo na. Ito na yung time talaga na desisyonan mo na grader mo na inain mo sarili mo. Ilagay mo sa number 9. Kasi yun ang sinasabi ng Ephesians eh. Hanggang sa abutin natin lahat ang kahustuang pagkatao ni Kristo. Na abutin natin lahat ang buong pananampalataya kay Kristo. So lahat tayo dapat sa panahon nito number 9 na. Siguro naman nasa number 8 na yung iba.
Eh, baka mamaya nasa number 1 ka pa lang, acceptance of Jesus Christ. Tinatanggap mo ang Panginoong Jesus, tapos number 2 ka pa lang, number 3. Dapat sa panahon ngayon, number 8 ka na, dapat yan, 9 na eh. Pagsikapan natin number 9. Kasi when the perfect has come, magiging 10 na tayo. Perfect na tayo. Bagamat ginawa tayo ng Diyos na perfect. Kasi nakita na ng Diyos sa puso natin eh. You surrender all. Alam ng Diyos yun. Pag sinurrender mo lahat-lahat, alam ng Diyos yung gagawa na siya sa'yo. Kasi nalulugod lang ng Diyos sa sumasampalataya. Kasi pag isinurrender mo na, ang Diyos na gagawa eh. Hindi siya makagawa kasi ayaw mo mag-surrender, nakahara ka sa tabi. Paano makakakilos ang Diyos? Nandiyan ka. Umalis ka. Para makakilos ang Diyos. At gagawin ng Diyos yun, kailangan baldahin ka, i-stroke ka, para hindi ka makakilos. Maparalyze ka. Ipaparalyze yung datihang pagkatao natin. Pag naparalyze yung datihang pagkatao, no choice ka ngayon. Katulad ni Pablo. Ibinarandal si Pablo sa puntang Damascus eh. Sub-sub siya. O ano, sabi niya, Pablo, bakit mo ako inuusig? Panginoon, ikaw ba yan? Sabi niya, ako ang Panginoong Jesus, bakit mo ako inuusig? Sumisipa ka sa tulis ng sibat, ikaw ang masasaktan. O di natutunan ni Pablo, I surrender all. Nag-fasting siya 3 days and 3 nights, walang kain, walang inom ng tubig. Binigyan siya ng instruction, punta siya doon sa righteous street, makikita niya doon yung propeta Ananias, papatungan siya ng kamay, mawawala pagkabulag niya. Nabulag pa siya, 3 days and 3 nights, bulag. Sinurrender ni Pablo, ang yaman nga nito eh. Pariseyo ito eh. Roman citizen to. Pag ikaw Roman citizen no, kinatatakutan ka. Kaya nung nasa Efeso siya, hinuhuli siya ng mga nandong mga Roman soldier eh. Pati mga tao, sabi niya, I am a Roman citizen. Natakbuhan lang, natakot eh. Kasi pag Roman citizen ka, iba ang tingin sa mga Roman citizen eh. Masyadong high class yan. Kasi bibilin mo yung citizenship, ang mahal nun. Eh nung araw kasi ang Roman citizen, yan ang ano ng mundo, yan ang unang mundo eh. Mga Romans eh. At sila talagang pinakamagaganda. Hanggang ngayon, ginagamit pa natin ang ibang ipinamana ng mga Romans. Science and education and everything. So how we live? Paano ba tayo nabubuhay? Binigyan na tayo ng paraan ng Diyos kung paano mabuhay. 100 lang ang dadaanan mo si Kristo. Wala kang ibang dadaanan. Kaya tama ang pamumuhay mo. Bakit? Meron ka ng guide. Meron ka ng dinadaan-daan si Kristo na. Siguradong tama. Hindi katulad ng daan natin. Tingin natin tama, pero sa dulo, mali pala. Pero ngayon, this time, walang mali eh. Kasi kapag dumadaan ka sa daan ni Kristo, papunta ka na sa Diyos no. So, walang mali doon. So, tingnan mo ngayon, anong pamumuhay mo? Number 9 ka na ba? Si Kristo na ba talaga buhay mo? Sinurrender mo na ba lahat? Basahin natin Ephesians 5:15-16. Na inyo samantalahin ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayo maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kagulang, kundi kayo mapuspos ng Espiritu Santo. Paano ba tayo napupuspos ng Espiritu Santo? Napupuspos tayo ni Kristo. Ang kapusposan ni Kristo, ang salita ng Diyos. So don't grieve the Holy Spirit. Kasi ang dala ng Holy Spirit, si Kristo. So kailangan mag-aalam yung apoy ng Espiritu sa atin. Sumusunod tayo kay Kristo. Habang sumusunod tayo kay Kristo, naigagay tayo, pinagsisindi yung lampara natin. So dadat na tayo nagsisindi lampara. Hindi katulad ng 5 virgin. Walang apoy eh. Hindi sila sumusunod sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sarili nila sinusunod nila eh. Para sa kanila, natanggap ko na naman si Kristo, okay na, may Holy Spirit ka pa susundin eh. May guidance pa ng Holy Spirit, ba't mo pinaiiyak? Pag iyak ng iyak yan, aalis yan. Kahit nga yung bata, pag iyak ng iyak, maalis eh. Natatandaan ko nun ito, kapatid, si Boyd. Naglayas yan eh. Naglayas. May dalang konting damit, kasi napagalitan eh.
Siyempre, umiiyak. Ang bata kasi, paiyakin mo ng paiyak. Umaalis din yan eh. Espiritu Santo, paiyakin mo ng paiyakin. Ibig sabihin, suwayin mo na suwayin. Ang dami-dami mo ng pagkukulang. Lilisanin ka niyan. Sabi sa Psalm 5:10. Bigyan mo sana sila, O Diyos, ibuwan mo sila sa kanilang sariling mga payo. Palayasin mo sila sa karamihan ng kanilang pagsalangsang, sapagkat ang maghihimagsik sila laban sa iyo. Wala na, lalayasan ka ng Espiritu Santo. Naghihimagsik ka na eh. Wala ka nang ginawa kung hindi gumawa ng kasalanan. Dapat mapagkumbaba ka, mapagsisi ka. Lagi kang humihingi ng tawad at nagbabago na, nagsisisi ka na. Nagbabago ka na ng isip na si Kristo na ang susundin mo lagi. I-surrender mo lang sarili mo. Madali lang yun, i-practicein mo. Halimbawa, may nagaganap na pangyayari sa buhay mo. Paano mo i-surrender sarili mo? Halimbawa, mayroong sitwasyon. Ano yung word of God yun? Di huwag ikaw. Huwag kang humarang. Hayaan mo yung word of God na maganap. Ano ba yung Lord? May dala ng Holy Spirit yung salita eh. Pag tinanong mo ang Espiritu Santo, sasabihin sa'yo, nasa loob mo eh. So, papasok sa isip na still small voice. Hindi naman magsasalita na para si Ben David na, wow, kung anong ganyan. Still small voice kasi hinanap ni Elijah eh. Hinanap ni Elijah ang Diyos sa apoy kasi siyempre, mabaksikan Diyos baka sa apoy. Wala. Hinanap niya sa hangin. Sa lindol, sa wala. Isang munting tinig ang narinig niya, still small voice. Yung pala ang tinig ng Diyos. Hindi yung ina-expect natin na talagang gigantic, na marvelous, na makakabalaga magsasalitaan mo sa iyo. Noong panahon ng Israel lang yun, dumadagong-dungan Diyos pag nagsalita. Kumukulog nga eh. Eh ngayon, hindi na, nasa loob na mo ang Holy Spirit eh. Kaya papasok na lang sa isip mo, maririnig mo, still small voice, sinasabi ng Holy Spirit sa iyo. Sinasabi yun sa konsyensya mo. Yung tinatawag na intuition. Yung part ng Spirit na may connection sa Diyos. Kasi ang may connection sa Diyos, yung Espiritu natin. Pag nakakonekta ang Espiritu natin sa Diyos, matuturuan ng kaluluwa natin ng Holy Spirit sa pamamagitan ng Espiritu nasa atin. Kasi renewed na Spirit eh. Binanal na, ginawa ng matuwid. So nakatira na ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu pinatuwid. Pinabanal ang ating Espiritu. Ngayon, may layunin ng Diyos, pababanalin ang kaluluwa. Ngayon, yung kaluluwa mo, kailangan nasa number 9 ka na. Stage 9 ka na dapat. Ngayon, bago ka dumating sa stage 9, makakalaban mo yung talagang master na enemy. Di ba sa pag naglaro kayo ng computer, stage 1 na lang yan. Hanggang 90, yung 100, ang laki ng kalaban mo. Yung master dambuhal, ang hirap patayin. Di ba? Si Goliath yung makakalaban mo sa bandang muli. Pero sisiw pa rin niya. Bakit? You surrender all. Yun ang ginawa ni David eh. Sabi ni David, patay ka sa Diyos ko. Hindi sa kanya, patay ka sa Diyos ko, i-deliver ka din sa akin ngayon. Hindi mo ba alam na pumapatay ako ng leon sa pamamagitan nito? Ano sabi ni Goliath? Eh, kutong lupa ka eh. Anong mangyayari dyan sa bato mo na? Hindi niya alam, Diyos yung gagawa nun. Ibabaon ng Diyos sa noo niya, yung bato. Bilang mo, ang lakas nun, ano? Tinira ni David, bumahon sa noo. Eh di baksak siya, di yung espada niya ginamit sa putol ng ulo niya. Ang Diyos ang gumagawa eh. Magtiwala lang tayo sa Diyos. I-surrender lang natin mga kapatid. Ako natutunan ko yan, nung maestro ako. Ang natutunan ko dyan, yung mapanalangin buhay. Kasi pag naestro ka, ano gagawin? Nakahiga ka lang lagi. Buti nga ako, naglalakad pa, kahit bakal lang pa, nakakalakad pa. Yung ibang na-stroke, alam nyo, hanggang ngayon, bedridden, nakaupo lang sa wheelchair lagi. Eh ako, nilooban pa ng Diyos na makapaglakad ako. Buti kahit doon sa table na yun, nakakaikot-ikot pa ako. Pero ang hirap na talaga, mga kapatid. Habang nag-iedad pala talaga, ang hirap na. Ito na yung panahon ng kasamaan. Ang dami mo nang mararamdamang masama sa katawan. Kaya sabi ko sa inyo, pagdating ng age 40 nyo, magpalit na kayo ng lifestyle ng buhay. O ang kinakain mo nung isanggol ka hanggang sa lumaki ka, yun pa rin hanggang ngayon, stroke, heart attack, cancer ang magiging sakit mo. Pero pag the age of 40, magpalit ka na ng pagkain. Prutas, gulay, isda na lang. Low salt, low sugar. Yun lang naman eh. Yun lang naman ang makakasira eh. Yung sugar, yan ang lason sa katawan natin.
Pag puro sugar ang katawan mo, nako, acidic yan. So lahat ng sakit nakukuha mo pag acidic. Pero pag alkaline ka, maraming tubig sa katawan mo, hindi ka magkakasakit. Maganda yung katawan mo hindi dadapuan ng mikrobyo. So nasa self-discipline yan. At sabi ko nga sa inyo, sa experience ko, ako nung maestro, alam nyo, ang huling-huling kinain ko, sinigang na baboy. Kinabukasan, stroke. Kinabukasan. At saka ang takaw ko sa matamis. Umuubos ako ng napakaraming masasarap na matatamis. Sarap-sarap. Yun pala yung papatay sa'yo yung kinakain mo. Kaya kapag kayo dumating ng age 40, simula na ng ng kasamaan. Kaya sabi, life begins at 40, di ba? Kasabihan niya, pero totoo yan. Kasi yung 40, completion of time yan Naka 40 years ka na nga, na sarili mo lahat, kain ka na kain ng lahat ng gusto mo. Wala kang control sa pagsabsab sa pagkain. O nung maturuan ka naman ng Diyos, naging Kristiyano ka na, tinuruan ka na ng 40 years, yung last 40 years mo naman, baguhin mo na yung style ng buhay mo. Yung kinakain mo, papatay sa'yo. Dahil sabi ng Diyos huwag kayong kakain ng bunga ng pagkaalam ng tama at mali. Pag kayo'y kumain, mamamatay kayo. Yun ang kinain natin pagkain ng tama at mali Nagbubuhay tayo ayon sa ating sariling karunungan. So ito yung panahon na binabago na ng Diyos ang buhay natin. Mabuhay ka na ayon sa karunungan ni Kristo. Si Jesus Christ na talaga shepherd mo. Sabi ng Psalm 23. Ang Panginoon ay ang aking pastor. Hindi ako mangangailangan. I shall not want. Hindi ka na maghahangad ng kahit ano. Ano pa hahangarin mo? Nasa iyo na yung hinahangad-hangad mo. Natagpuan mo na yung hinahanap-hanap mo. Si Kristo, nasa loob mo na Pero hindi ka na dapat nagwawag pa na kung ano-ano. Ang dami pang gusto. Huwag na. Okay na yun. Tapos na yung paghahanap. Natagpuan na Ano pa hahanapin mo? Mamuhay ka na lang sa Kanya. Ipamuhay mo, dumaan ka na lang sa Kanya para dire-diretso ka doon sa langit. Sayang, biruin mo. Ano mas maganda, yung mamamatay ka o hindi ka mamamatay? Di ba mas maganda hindi tayo mamamatay? Kaya nga yan lagi prayer ko araw-araw sa atin Panginoon huwag mo kami papatayin dahil ikaw ang pumapatay, ikaw bumubuhay. He is in control of the universe He is in control of every atom in this universe. Kontrolado na lahat. Pag ayaw niya, walang mangyayari. Kung ayaw niya mamatay ka, hindi ka mamamatay. Pero pag gusto ka niyang mamatay, mamamatay ka na. So, pinag-pray natin lagi, Lord, yung buong lahat po ng members ng iglesia ng bishopric ng Palatio, wala akong mamamatay. I-preserve mo kami buhay, at sa araw na yun, gagawin mo kami banal. Kasi ang Diyos ang nagpapabanal, hindi naman tayo Ginawa na niya yung gagawin natin para maihanda tayo. Ang gagawin mo lang araw-araw na sumasampalataya. Surrender all. Kasi ang pananampalataya, pag surrender kay Kristo hindi na ako ang mabubuhay. Hindi sinurrender mo ng sarili mo. Kundi si Kristo na ang mabubuhay sa akin. Yun ang faith. Hindi na ikaw. Tapos ka na Tapos na yung role mo. Ang Diyos naman. Bigyan mo ng pagkakataon naman ng Holy Spirit gumawa sa iyo. Kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa siping ng tubig ng pahingan. Di ba yun ang ginagawa ng Diyos sa atin? Kahit napakagulo ng buhay, kahit ako, yung ringing of the ear ko, yung tinnitus ko, kahit ano nangyayari sa buhay, binibigyan tayo ng kapayapaan ng Diyos. Payapa pa rin tayo. Kahit magulo ang buhay, hindi tayo magulo. Yun yung nag-iingat ng kapayapaan na hindi mataro ng ating pag-iisip. At siya ang gumagawa ng lahat. He works in a very mysterious way. Alam niyo, lahat na nangyayari sa atin, sa tingin ko, walang masama. Kasi yung masamang yun, sa ikabubuti pa rin, di walang masama. Sa ikabubuti pa na yung masama, di walang masamang nangyayari. It is all part of God's way. Tinuturuan lang tayo ng Diyos sa bawat sandali ng buhay natin. School of Christ. Hindi yung School of Christ sa baras. Ang School of Christ natin, yung buhay mo mismo. Paano ka nabubuhay? Paano gumagawa ang Holy Spirit sa iyo? Paano ka sumusunod sa Holy Spirit na nasa iyo? Kasi this is the time of the Holy Spirit Kasi nagawa na ng Ama ang pag-aayos niya sa Israel Siya na mahala Maanghel sinusugo niya
Tapos si Jesus Christ nag-preach ng gospel. O pagkatapos ng-preach ng gospel, ito na ngayon. Ang gospel ang magliligtas sa atin. Ngayon, isinugo naman ng Ama, ni Cristo Holy Spirit, para sa mga maliligtas. So, ito yung tinatawag na restrainer. Ang pumipigil na yun, kaya hindi pa tayo nararapture, yung Holy Spirit. Kinukompleto pa niya ang kapunuang bilang ng hentil. Pag buo na ang kapunuang bilang ng hentil, kukunin na ang Holy Spirit kasama na ang iglesia. O ngayon, dun ngayon gagawa na ulit si Kristo naman. Mag-ahari naman si Kristo na 1,000 taon, kasama na lahat ng mga anghel na mag-preach, pati 144,000 tribes of Israel, lahat tayo. Kukumpletuhin na yung mission ng Kristo na preach the gospel to all the world. And then the end shall come. Kasi isusurrender naman kasi ni Kristo pag-ahari sa Ama eh. Pero binigyan muna ng Ama si Kristo, mag-ahari ka muna ng 1,000 taon. O yung mapapailalim doon, talagang doon makikita mo kapag hindi sumunod, patay agad. Sa atin, tayo pinagpalang generation eh, by grace. Awa lang. Parang sa elementary school, pag attend ka ng attend, ipapasado ka ng teacher mo by grace, pasado naman. Eh kasi lagi kang nandun eh, present ka lagi. Pag tinawag ang pangalan mo, umali, present. Kahit bobo ka, kahit ano ka pa, hindi titignan ng teacher yun eh. Ang titignan nun, masugid ka, sumusunod. Lagi kang present. Ganun ang Diyos natin eh. Pag lagi kang nagpe-pray, lagi kang sumusunod sa Kanya, hindi natitignan ng Diyos yung mga pagkukulang at nagiging kasalanan. Tinatakpan ng pag-ibig ng Diyos yun. Okay ka na. Ngayon, kailangan abutin natin yung number 9. Sabi sa Ephesians 4:13. Hanggang sa abutin nating lahat. So, ibig sabihin, lahat ng anak ng Diyos. Lahat tayo, anak ng Diyos. So, meron tayong aabutin lahat. Ang pagkakaisa ng pananampalataya. Ibig sabihin, yung Word of God na itinuturo sa atin, bigay ng Holy Spirit, lagi natin ginagawa. Pinapractice natin laging gawin. Nakakapag-ipon ngayon tayo ng kayamanan sa langit. So may mawi-withdraw tayo sa langit, may iniipon ka. Pag hindi ka nag-deposit, wala ka mawi-withdraw. Eh nag-deposit ka, may mawi-withdraw ka. So dito sa lupa ang depositing. Dito, yung iba gusto yata makakuha ng dineposit. Wala pang dinideposit, gusto withdraw na eh. Pag namatay, sa langit na daw, wala ka na i-deposit eh. Ano withdrawin yan? Diretso ano sa impyerno. Akala mo sa langit ka. Kasi alam nyo, ang lahat ng tao, ang tingin nila pag namatay sa langit na. Eh, maawain naman ng Diyos eh. Oo, maawain niya, pero makatarungan din siya. Hindi ka sumunod ng langit ka ba? Eh, wala katarungan doon. Di ba, makatarungan na kaya, binigyan niya ng chance ang lahat na maligtas. Pero meron talagang hindi sasampalataya. Pero sa mga sumasampalataya, biyaya at pagpapala binigay sa atin. Hanggang sa abutin natin ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkilala sa anak ng Diyos. Hanggang sa lubos na paglaki ng tao. So nagmamature ka dapat. Hindi ka na baby ngayon. Dumaan ka ng baby. Naging dalaginding. Binatilyo, binata, dalaga. Ngayon, matured ka na. Nasa nasa agampanan ka na. Nasa, kumbaga sa kapanahonan ka ng kalakasan. On the age of 30. Dapat 30 years old na tayo ngayon. Number 9 na. Para pagdating ng 33 years old, sama-sama tayo lahat. Hanggang sa sukat ng pangangatawan, nakapuspusan ni Kristo. So, ibig sabihin, pinupuspos tayo. Bawat gawa ng Espiritu sa atin, mayroong salita ng Diyos na susundin. O, points na naman yun. Mapupuspos tayo. Parang ganito. Ito, halimbawa, nakagawa ka ng Word of God, hindi 1 point. Nakagawa ka naman, another point. Hanggang sa mapuno yan, makaabot ka sa 9. Pagdating kasi ng 10, ayun na si Jesus Christ, yung 10. Eksakto na tayo, mga kapatid. Amen! Hindi ba kayo naniniwala na kapag kayo ay nanampalataya, ang buong sambahayan ninyo ay maliligtas? Maliban na nga ng kung ang pananampalataya ay walang kabuluhan.
Lagi lamang ninyong tignan kung kayo laging nakatayo sa aking harapan. Ako ang mag-aalis ng anumang tinik sa inyong puso. Manalig lamang kayo sa aking salita at sumunod kayo ng mayroong pag-ibig. Amen. Good morning mga kapatid. Sa mga huling araw, kaaraw naman mapanganib. At ang nagiging yung problema natin ngayon, bago dumating ang Panginoon, mayroong falling away. Baka mamaya, check yourself, baka isa ka doon. Hindi mo alam, nagpo-fall away ka na. Mihiwalay ka na sa pananampalataya. Wala ka ng gana. Ang apoy ng Espiritu Santo sa iyo, unti-unti nang namamatay. Kailangan mag-iingat na tayo. Kasi ito na huling sandali eh. Marami yung, ang pag-ibig ng marami, manlalamig. So pakiramdaman mo sarili mo, baka isa ka na dito. Kasi sabi ng Diyos, maliban kayo magsipagsisi, mamamatay din kayo sa ganong kaparaanan. Pwedeng alisin ng Diyos ang pangalan natin sa aklat ng buhay. Pag hindi ka susunod. So magkaroon tayo ng spirit of fear of God. Yun ang pinaka-importanting espiritu ngayon eh, fear of the Lord. Kasi pag mayroong fear of the Lord ka, matatakot ka sa ako, kaya ako naging Kristiyano, natakot ako sa Diyos eh. Nung masabi doon na may eternal death eh, na walang hanggang kaparusahan, ba eh, mineditate ko yun. Pinoy mo walang hanggang kaparusahan, eternal damnation, eternal death, uuudin ka doon ng habang buhay ka uuudin. Aapoyan ka sa impyerno habang buhay. Aba, hindi ko gusto yun. Natakot ako sa Panginoon, kaya nung natakot ako, naganap ako. Natagpuan ko naman siya. Ang pinaka-importante kasi yung fear of the Lord, mga kapatid. Pag hindi ka na kasi natatakot sa Diyos, baliwala na eh. Parang wala ka ng gana sumamba, wala ka ng gana mag-igap at magandog, tinatamad ka na. Delikado na yun, namamatay na Espiritu Santo sa iyo, ako. Kailangan meron ka ng gawin dun. Kailangan, humingi ka ng tulong sa Diyos na palakasin ang pananampalataya mo, muling pag-apuyin ang apoy ng Espiritu. Kasi nagiging malahimik ka na eh. Wala ka na, nawawala ka na ng gana. Kaya sabi, mag-ingat kayo, baka mamaya mawala na kayo ng gana, abutin ka ng Panginoon sa ganung kalagayan. Kaya hingi lagi ng tulong sa Diyos na, katulad ng mga apostol, Panginoon, palakasin mo ang aming pananampalataya. So, kailangan palakasin ng Diyos ang ating, pray that you will not fall into temptation. Maging mapanalangin ka, pray without ceasing. Kasi nakakatakot, baka mamaya akala mo nakatayo ka, sabi ng propeta kanina. Baka kayo, akala nyo nakatayo kayo, nakabuwal pala kayo. Nakakatakot yun, akala mo sa langit ka pupunta, sa impyerno ka pala. Dahil sa iyo kapabayaan. Minsan na lang tayo mabubuhay, tsaka minsan lang to. Ito mo. Bakit tinatamad ka? Sabi ng Panginoon. Tinatawag niyo akong Panginoon, hindi naman kayo sumusunod sa inuutos ko. Check yourself. Sarili mo lang ang checkin mo. Huwag mo checkin yung iba. Pag nakita mo yung iba, nanlulupay pa, ipag-pray mo. Huwag mo sisihin. Mag-pray tayo, pray one to another kasi nasa huling panahon tayo. Nakita niyo naman na nagaganap talaga sa paligid. Kung totoo yung nasa TikTok na pinapakita, na hindi animation lang, pero parang tunay naman talaga. Ayun na mga huling palatandaan sinasabi. Magpapakita ako sa langit ng kababalagan, apoy at haliging usok sa lupa. Pag nakita niyo yung tornado sa kung saan lugar, California, sa France, lahat halos ng bansa tinotornado. Pasalamat tayo sa Diyos, andito Pilipinas, ipo-ipo nga, wala pa tayong makita. Grabe ang nangyayari na ngayon. Huling araw na kasi, kaya mayroong falling away. Yun ang tinatawag na na magkakaroon ng pagtaliwakas. Ang espiritu ng pag-falling away, mananay. Kasi darating na yung Antikristo eh. So ang inuuna ng demonyo, mag-fall away tayo mga Kristiyano. Hindi naman siya mananalo sa atin kung tunay kang Kristiyano. Kung tunay na ang pangalan mo na sa aklat ng buhay, magiging masigasig ka. Hindi mo iiwan ng una mong pag-ibig. At sinasabi doon na sa Sardis Church, malapit na mamatay ang apoy. Magsisi ka, o hindi mo malalaman ang oras ng pagbabalik ko. Hindi mo na malalaman, wala nang apoy ang kandelero mo. Wala na Espiritu Santo sa'yo, lilisanin ka. Pag lagi kang sumusuway, hindi ka masunurin, lilisanin ka ng Espiritu. Pinaiiyak mo lagi. Pakiyan ng mga jaran, electric pan. Steady ka. Kaya hinihingi binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos to pray without ceasing. Gift of tongues. Kasi kapag hindi gift of tongues, mananawa ka pa na nalangin, paulit-ulit ka. Sabi ng Diyos, wag ka mananalangin na paulit-ulit.
Eh yung gift of tongues, siguradong tama yun. Ang Espiritu Santo mananalangin sa iyo. Iluluhog ng Espiritu Santo ang kalooban ng Ama tungkol sa iyo. Kaya binigtayan tayo na kapangyarihan ng pagsasalita sa iba't ibang na magpapatibay sa ating sarili. Yung walang gift of tongues, hindi magiging matibay yun. Yun yung mga nahulog yung buto sa batuhan. Kung walang ugat, konting sikat ng araw, konting problema, ayawan na. Pero tayo hindi, nasa mabuting lupa eh. Nagbubunga ng 30, 60, 100. Makikita mo sa sarili mo kung tunay ka eh. Meron kang fear of the Lord. Sabi sa Job 28:28 ang ganito. At sa tao ay sinabi niya, narito ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan. At ang paghiwalay sa kasamaan ay ang pagkaunawa. So kung nakakaunawa ka, hindi ka susuway sa kalooban ng Diyos. Bakit ang daming sumusuway? Yun lang sabi ng Diyos, huwag niyong pabayaan ang pagsasama-sama, ang pagsampas. Pero ang daming pinababayaan. Baka mamaya hindi rin pa sa sumap eh. Sumap na nga lang, hindi pa rin eh. Bakit? Namamatay na ang Espiritu Santo, delikado ka na. Maggagaya ka sa 2 Peter 2:19. Yun ang delikado. Pag nangyayari na ito sa iyo, delikado ka. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatapas sa mga pagkahawa sa sanlibutan sa pamamagitan ng pagkilala sa Panginoon at tagapagligtas ni Jesucristo ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Kasi ang tao meron niyang tinatawag na pag-uugali. Yung repetition pattern. Pag nasanay kang hindi sumasamba, hindi ka nasasamba. Hanggang sa wala na, maimpyerno ka na. Pag hindi ka sanay mag-iigabot magandog, hindi ka na mag-iigabot magandog. Kasi meron tayong tinatawag na pattern eh. Yung pag-uugali ng tao. Purbahan mo kung ano, kagaya ko ako, laging eksakto sa oras. Ugali ko na yun eh. Pagdating ng 10, eksakto lalabas ako dito. Tuwing Huwebes, pagdating ng 7, mag-prayer warrior na tayo. Pag doon ka na sana, yun ang gagawin mo lagi. Pero kapag late ka, lagi kang late. Pag hindi ka sumasamba, hindi ka sasamba. Eh bakit ka pa nabuhay dito sa lupa? Wala ka pa ng takot sa Diyos. Eh yung pinaka-importante, yung fear of the Lord. Sabi sa Ecclesiastes 12. Kasi sabi ng Diyos, huwag kang matakot dun sa pumamatay ng katawan. Katakutan mo yung patapos kang matayin sa katawan, may kapangyarihang patayin ng kaluluwa at espiritu, ibuulit sa impyerno. Yun ang katakutan mo. Kasi kung mamamatay lang ang katawan at ikaw ay tunay, sa langit ka. Eh paano kung mamamatay ang katawan mo, hindi ka totoo? Sa impyerno ka. So katakutan mo yun. So minsan lang tayo mabubuhay. Itodo mo, ba't tayo mong galingan? Bakit ginagalingan mo sa ibang bagay? Pagdating sa pananampalataya mo, galingan. Halimbawa, merong picnic, sabi ng pamilya, celebrate tayo ng birthday ni nanay. Picnic, punta tayo sa Boracay. Alas 5 tayo lalakad, may meeting place tayo. Aba, Huwebes tayo lalakad. Miyerkules pa lang handaan eh. Bakit? Excited siya pupuntang Boracay. Eh bakit hindi ka ma-excite pagdating sa pagdating ng Panginoon? Bakit tinatamad ka? Nakahalubiluhan ka na ng kasamaan. Bumabalik ka sa dating pagkatao. Eh hindi ka maliligtas. Ang maliligtas yung bagong pagkatao. Kaya nga mayroong born again experience eh. Unti-unting pagpapabanal, pagbabago ng spirit. Eh ba't hindi ka nagbabago? Bumabalik ka pa sa dati. Ba't ayaw mo magtiis? Ayaw mong buhatin ng krus at sumunod ka na. Bakit? Ano ba problema? Ba't nag-Kristiyano ka pa? Sana hindi ka na nag-Kristiyano, hindi ka na pala susunod. Di ba ang laking kagaguhan nun? Pero mo nag-Kristiyano ka, hindi ka pala susunod. Napakagago mo. Napakatalino mo kapag sumusunod ka lagi. Kahit ayaw mo, sumusunod ka. Bakit? Sanay na ang Diyos sa iyo, napakakilos ka. Halimbawa, pag-i-exercise. Yung pag-i-exercise, alam nyo, kapag sanay ka mag-exercise, kahit tinatamad ka, babangon ka, dahil yung katawan mo, sanay doon. Mapapasunod ka na, sanay ka doon eh. Kahit sabi, magsanay kayo sa kabanan. Paano? Maging masunurin ka sa salita ng Diyos. Sa lahat ng utos ng Diyos, you have to work out your own salvation. Kanya-kanya tayo ng kaligtasan eh. Hindi ka naman pwede magpa-pray na iligtas ka ng sino. Hindi. Magpe-pray ka sa Diyos na iligtas ka. O kaya ang tatay mo, pastor. Ang nanay mo, propeta. Hindi kaya angkas nun. Kahit nandun si Noe, si Ezekiel, ang makapagliligtas lang ayon sa iyong patuwiran, sabi ng Bible. Ang kasalanan ni Pedro, hindi kasalanan ni Juan.
Hahatulan tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga ginawa. So you have to work out. Ano ba yung workout? Magpakahirap. Katulad ni Kristo, nagpakahirap si Kristo para isalba kasalanan ng sanlibutan. Ipinakita sa kanya ng Ama, dadaanan niya. Kaya sabi niya, Ama, pwede ba hindi ito? Pero yun ang paraan eh. Let your will be done. Ganun din tayo. Kung ano dinaanan ng ulo, yun ang dadaanan ng katawan. Alam mo, nung lumabas yung ulo ng bata, hindi lumabas yung katawan. Ang una lumalabas yung ulo. Paglabas ng ulo, dire-diretso na yung katawan. Ang mahirap palabasin yung ulo. Kaya yung ulo, pinakamahirap na nagkaroon ng matinding karanasan. Ang ulo, si Kristo. Tayong katawan, lalabas na lang tayo eh. Paglabas ng ulo. Sumunod ka lang sa ulo, dire-diretso lalabas ang katawan. Walang hirap. Eh bakit ayaw natin sumunod? Basahin natin yun na yung sa 2 Peter 2. Kasi warning to mga kapatid. May pagtaliwa kasi, may falling away. Merong crisis na nagaganap eh. Eh yung final crisis, yun na yung paglabas ng Antichrist. Final na crisis na yun eh. Pagtaliwa kasi na, lalantad na yung anak ng pagsuway. Pero bago dyan, may espiritu ng Antichristong nasa mundo. Nandyan na yung pagtalikod, panlalamig ng pag-ibig. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan sa katwiran, kaysa pagkatapos na makakilalang ito malikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Matapos ka tumanggap sa Panginoon, nagsisi ka, sumampalataya ka, tapos hindi ka susunod sa utos, hahatulan ka, sabi sa John 12. Ang nagtatakwil sa akin, John 12:48-50, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa akin mga pananalita, ay mayroong isang hahatol sa kanya sa huling araw. Sapagkat ako hindi nagsasalita ng mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo ay siyang nagbigay sa akin ng utos. At kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano dapat kong salitain. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay niya na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin na gayon ko sinasalita. Ang salita ng Ama si Kristo eh. At ang salita'y nasa Diyos, at ang salita'y sumasa Diyos. Kasama na ng salita ang Diyos, galing ang salita sa Diyos eh. At lahat ng bagay galing sa Ama. Lahat ng bagay na mabuti. Pag nagsalita ang Ama, si Kristo yun. Kaya ang sinasalita ni Kristo, salita ng Ama. At ang Espiritu Santo nakikinig sa Ama, doon sa sinabi ng Ama kay Kristo. At ang ipinapahayag na Antikristo, yung narinig niya. So yung tatlo, hindi nagbabago ng salita. Salita ng Diyos. They are one. Kaya yun ang tinatawag na Godhead eh. Ang Ama, Anak at Spirit. At ang pinakamataas ang Ama. Nakita mo, pag sinabi, bautismoin niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu. Yun ang hierarchy. Pinakamataas ang Ama, susunod si Kristo. Susunod ang Espiritu Santo. Kasi isinugo ng Ama si Kristo eh. Isinugo ng Ama ang Espiritu Santo. Nang matapos ni Kristo at nag-glorify siya muli, isinugo niya rin ang Espiritu Santo. So doon nagpapakita na mas mataas si Kristo sa Holy Spirit. Mas mataas ang Ama sa lahat, pagkat the Father is greater than I, sabi ni Kristo. At ang Ama nandun sa langit, nakaupo sa trono niya forever and ever. Hindi tumatayo yun. So napakalapit na ang araw na makikita na natin ang Ama. Kasi intriguing, ano kaya pinapakita na doon? Parang mga gems, kumikintab na mga gems, nagliliwanag na napakaliwanag. Pero makikita na natin ang mukha ng Panginoong Jesus. Glorified body. Yun ang hinihintay natin lahat. E paano kung maiwan ka? Ano sasabihin mo sa Diyos pag naiwan ka? Eh, nagpabaya ka eh. Hindi ka sumusunod sa akin eh. Ba't nangyari sa Israel ganito? Remnants. Bakit remnants ang ililig? Ay, hindi sumunod. Idolatry. Tumigas ang ulo ng Israel eh. Pero kung may pangako ang Diyos sa mga patriarka, hindi niya pinabayaan. Nagligtas pa rin siya ng remnants, konti. Ganon din sa atin. Kasi merong gospel, forbidden gospel ang Ama kay Gerard Armani. Ililigtas niya tayo. Yung hahanap muna sa katwiran ng Diyos, at sa lahat ng katwiran, ililigtas niya. So kaya sinusunod ng Diyos, remnants din. Hindi ko alam kung makakunti pa tayo ng konting-konti. Okay lang sa akin, 2 o 3, sabi ng Diyos eh. Ang nagkakaisa, okay na sa Diyos yun eh. Isa nga lang ang maligtas sa langit. Liliwaliw na sa tuwa ang mga anghel, isa lang. Eh kaya nga eh, hindi natin alam, yung competition na ito, yung marathon na to, libo-libo na nakbo eh.
Ilan kaya yung finisher? Ilan kaya gagraduate? Ilan kaya ang bibigyan ng diploma na the finisher? Consumatum est, it is finished. Natapos ni Kristo yung gawain binigay ng Ama. At hanggang ngayon gumagawa ang Ama at si Kristo. Si Kristo hanggang ngayon nagpe-pray sa atin. At tayo gumagawa. We have to work out our own salvation with fear and trembling. Ephesians. Umpisahan natin sa 11. Philippians 2:11 to 13. At upang ibahayag ng lahat ng mga dila na si Kristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Ama. Kaya nga mga minamahal ko kung paano ang inyong laging pagsunod. Kita nyo, may nakalagay, laging pagsunod. Habit na. Kapag habit mo na ang sumusunod, lagi ka susunod. Pero pag hindi ka sumusunod, kailanman hindi ka nasusunod. Hindi ka nasusunod. Eh, hindi ka nga sumusunod eh. Paano ka masasanay sumunod eh? Sanay ka hindi sumunod. So, ikaw ang problema. Kaya pinag-iingat. Pag hindi ka naligtas, ikaw ang may problema, hindi ka sumunod eh. Pag naligtas ka kasi sumunod ka. So, ang pinaka-importante, fear of the Lord. Ba't takot ka sa Diyos? Ba't parang nawawala na ng takot sa Diyos ang iba? Parang bang tingin nila, kaya nilang iligtas sarili nila? Nakakatakot. Si Pablo na nga, na talagang napakasama, napaka-masunod eh, sabi niya. Ako'y nag-iingat sa aking sarili. Baka sa pangangaral ko, ako'y takwil. Sinusupil ko ang aking laman. Hindi niya pinakikilos ang laman yung dating pagkatao. Bagong pagkatao ang bunigilos. Ganun din tayo. Para maligtas ka, mabuhay ka sa bagong pagkatao. Pag hindi sa impyerno ka. Sayang. Kumbaga sa bata, malaki na yung bata, namatay pa. Patay na bata. Diba? Kung may negosyo ka, nagpakahirap ka, lumalaki na, tapos papabayaan mo mamatay yung negosyo? Sayang, diba? Ganun din ang pananampalataya. Unti-unti ka na binababa na bakit sa huli? Nagsimula kayo sa Espiritu, nagtatapos kayo sa laman. Sabi ni Pablo. Kailangan maging alak tayo doon sa sa kasalan ni Kristo kinatinan. Mula umpisa hanggang kahuli, masarap yung alak. Ganun din tayo hanggang kahuli-hulihan. Masunod, hindi namamatay yung apoy ng Espiritu. Tayo yung 5 virgins na matalino, na merong oil, yung lampara. Bagamat born again yun, may Espiritu Santo, pero hindi namatay yung apoy kailangan mag-recharging. Kasi sanay silang hindi sumusunod. Di nawala Espiritu Santo. Nung panahon ng darating ang Panginoon, nangihingi sa kapwa virgin, hindi pwede sa amin to Ito yung Holy Spirit na binigay sa akin, hindi ko pwedeng ibigay sa iyo. Binigyan kayo ba't hindi nyo pinagningas? Ba't walang apoy? Lampara lang, pero walang apoy. Kailangan nag-aapoy. Namamatay ng apoy. Sa discharge na Philadelphia Church, may kaunti tayong kapangyarihan. Nagiging masunurin tayo. Kaya nga, lubusin ninyo ang gawain na inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Kasi yung mga dibongan nyo, alam nyo, nanginginig sa takot yan Alam nila, malapit na sila sa impyerno Tayo din, ganun din Pupunta ka sa impyerno pag hindi ka matatakot manginginig. Manginig ka. Kasi makapangyarihan ng Diyos na itapon ka sa impyerno. Sino ka ba? Hindi ka sumusunod Gusto mo ipagpalain pa kita. Meron kaya ang Diyos, laging merong if. If my words abide in you, and you anything you ask, I shall give it to you. Laging may kondisyon ng Diyos. Hindi pwedeng kung puro masama tayo, sa langit pa rin. Ba't pa magpapakabanal tayo? Magpakasama-sama na tayong lahat. Langit din pala Di ba yan ang paniniwala ng lahat ng tao? Kapag namatay ka, nasa langit na. Di ba? Hindi nila alam, pag namatay ka, wala ka sa langit, nagpapahinga ka. Kung matuwid ka, nasa ilalim ka ng altar doon sa langit. Hinihintay mo yung resurrection. Pag hindi, suwail ka, nasa Hades ka, suwail espiritu mo Tapos sa last judgment, papalitan ng katawan mo, nakatawang inuuhod. Ngayon yung nandun sa ilalim ng altar, papalitan yung katawan na yun, glorified. Ikaw, mamili ka. At minsan lang yung buhay. Hindi na ito uulitin Sana kung uulitin, sana kung may limbo, may reincarnation, yung mga philosophy of religion ng Hindu, ng mga Muslim, may pag-asa pa sila kahit walang pag-asa. Wala na, iisa lang ang religion tinatag ng Diyos, ang religion ni Kristo. Yung ititatag ng Panginoon is through the apostles and the prophets.
At nagtatatag siya sa mga huling araw pa rin ngayon para tipunin na ang mga bilang ng hentil. Pag nakumpleto na ang bilang ng hentil, bababa na ang Panginoon. Nasa John 14 yun. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Pumaroon na si Kristo sa ama Nasa langit, nasa third heaven na si Kristo. So ano ngayon ang ginagawa ni Kristo? Nagpe-pray siya doon sa altar. Doon sa Ark of Covenant sa langit. Siya ang high priest May Ark of Covenant doon Doon siya nag-aalay ng panalangin para sa mga banal. At ang ipinagpipray ng Panginoon Jesus yung kumpletong bilang ng hentil. Yun din ang pinagpipray natin every Thursday. Pag tapos na yun, ipaghahanda na tayo. Pag ang lahat na yun nakasulat na sa aklat ng buhay at ready na para i-harvest, bababa na ang Panginoong Jesus. Ipaghahanda na tayo ng tahanan. Kung ako'y pumaroon at kayo maipaghanda na ng kalalagyan, muling paririto ako. At kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, doon din naman kayo. So hanggat hindi pa kompleto yung bilang ng hentil, sabi sa Romans 11:25. Sapagkat hindi ko ibig mga kapatid na di nyo maalaman ang hiwagang ito. Hiwaga yan Inireveal kay Pablo. Baka kayo magmarunong sa inyong sariling mga haka na ang katigasan ng isang bahagi nangyari sa Israel. Hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga hentil. Kasi inilipat nga tigas ng ulo ng Israel Lumipat sa Gentiles. Namatay si Kristo hindi lang naman sa Israel, sa buong mundo Ang paglilinis ng kasalanan sa buong sanlibutan. Ngayon, yung mga natitira mga Gentiles, kukumpletohin ang bilang yan Ngayon, yung mga Gentiles na yan ngayon, nagpo-falling away na. Marami na nagpo-falling away dahil last days na Konting panahon na lang yung huling-huling signs na bababa ang Panginoon, yung tetrads yung pinakamalaking blood moon. Nangyari na yun, yung napakalapit. Nakita nyo ba yun? Pinanood ko yun, nakita ko yun Sa labas, doon sa hagdanan ni Nabati, ang laki-laking blood moon. Yun ang huling-huling palatandaan. Pero bukod dyan, meron munang palatandaan pa sa Acts 2:19-20. Pero pinakita na yung huling-huling palatandaan, yung blood moon na napakalaki. Pinakamalapit yung buwan yung panahon na yun, napakalapit sa earth. Kaya yung kita na yung blood moon, so tapos na yung huling-huli. Ngayon, meron munang dadaan makikita sa ito yung sign. Acts 2:19-20. Magpapakita ako ng mga kababalagan sa langit sa itaas. Nakikita niyo yung tornado ng Canada? Makikita mo ito sa langit, nakakatakot yung mga tubig. Nakakatakot. Sabi ko, buti, wala dito ganun. Nakakatakot Sino hindi matatakot doon? Biro mo yung dagat ng tubig, inaapaw doon sa taas, iniikot ng tornado. Tapos may mga apoy na kasama. Siyempre, may mga hida doon, may negative, positive ions doon. Pag nagsisiklat doon, nagiging kidlat yun, nag-aapoy. At saka may mga usok, yung daanan pa yung mga tangke ng mga gasolinahan. Yung mga tangke ng bahay mo, yung kotse, mag-aapoy talaga yun. At sa tanda sa lupa sa ibaba, dugo at apoy at singaw ng usok. Sa Joel, maganda, haligi ng usok. Ito ano lang singaw ng usok Basahin natin yung Joel Joel 2:30. At ako'y magpapakita ng mga kababalaghan sa langit. Ang dami ng kababalaghan sa langit. Huwag kayong maniwala doon sa makikita nyo, may dragon pa. Wala yun, animation yun. Wala yun, peki yun. Tapos yung mga hoarding kamay ni Kristo, hindi totoo yun. Hindi makakagawa ng ganun doon sa cloud. Korting-korte, picture na picture, hindi totoo yun. Pero yung makikita nyo, kakaibang formation ng clouds, kakaiba na. Kakaiba na, meron na makikita kakaiba sa langit. Alam nyo, napanaginipan ko na rin yan. Yung kakaiba, na-experience ko yan, yung kakaiba sa langit, talaga nakita, yung talaga nakakatakot, panaginip lang yan, nakakatakot. Hanggang sa may bumaba na parang itim na bituka.
Nakita ko, dinagit nun si Pearl. Member ko pa si Pearl dito nun. Isasalba ko sana si Pearl nun eh. Tatalunin ko para alisin ko. Hindi, nalate ako eh. Nakuha nung bitukang itim. Bumababa sa lupa, kinakain ng bitukang itim. Tapos, ang huling panaginip ko, meron akong hawak na palakol. Nahabol ko, 3 ulo. Habol-habol ko yung pumasok doon sa ilalim ng bahay dito ng kapitbahay ko si Padre. May dala kang palakol, yan eh, sign of the Holy Spirit yan eh. Paano mo hahabulin yung ahas na ang laki-laki, 3 uso, ang tapang ko eh. 3 ulo, habol-habol ko, nagtago doon sa bahay niya na Padre. Yun ang panaginip ko, tsaka nakita ko yung yun nga, yung bitukang itim, kinukuha yung mga tao sa baba. Eh yun yung hindi makakasama sa radyo, wala naman ako nakilala. At ang huling panaginip ko rin, yung si Brother Manny, tinatawag ako. Tawag ng tawag sa akin, naririnig ko, sabi ko, parang si Brother Manny yun. Sabi ko, saan kaya nang gagawin? Di sinundan ko yung tinig. Ang lahat ng nadaanan ko, kung ano-anong bautismo sa tubig, merong binubusan, merong may timba, kung ano-anong bautismo sa tubig. Pagdating ko doon, si Brother Manny, may kasama, ang dami, nakaputi lahat. Pero si Brother Manny lang kilala ko. Isang table na mahabang-mahaba, na ang laking table na puro puting-puti rin. Eh may baso ng tubig doon. Iinumin ko sana. Sabi ni Brother Manny, huwag mong inumin yan. Ay ko, nahuwa ako Brother Manny, madumi yan. Kinuha ko yung baso, sabi ko, ang linis nito Paano magiging madumi ito? Sabi ni Brother Manny, madumi yan. Ay ko, madumi nga ako ito. Eh naalala ko yung submission to authority. Sinabi niya madumi, di madumi. Sugo ng Diyos yun eh. Sige po, hindi ko iinumin, hindi ko ininom. Tsaka yung sa bato, yung isang kalaki-laking bato. Nasa ibabaw kami ni Brother Manny. Talagang payapang-payapa ang pakiramdam ko doon. Tapos napapaligiran na kami ng tubig. Imagine mo isang malaking-malaking bato, puro dagat na. Tapos kaming dalawa lang ni Brother Manny doon. Nagtataka ko bakit kaming dalawa lang ni Brother Manny. Wala sila Elmo, wala sila Kanting. Ay ko, Brother Manny, parang payapang-payapa kayo dyan. Larry, ito lang ang gagawin mo. I-maintain mo yung kapayapaan ng buhay mo. Araw-araw, payapa ka. Huwag kang magugulumihana. Kaya sabi nun sa John 14, pasahin ulit natin yun. Huwag magulumihana ng inyong puso. Huwag kang matakot. Kung pumapasok sa'yo lahat ng evil doon, just let go. Ayaw mo. Parang bagyo lang yan. Di hamang bumagyo. Maaawat mo ba bagyo? Di hamang bumagyo ng bumagyo. Lalipas. Alam nga naman, isang buwan kang bumabagyo. Usually, 1 to 2 days, wala na bagyo. Ganun yung buhay natin. Weather tayo eh. Hindi naman lagi bumabagyo buhay na. Hindi naman laging umangaraw. Weather eh. Kaya in anything that happened to us is together for good. Masama man o mabuti na nga, okay lang yun. And whatsoever state I am, therewith to be content. Kahit ano nangyayari sa'yo, kontento ka lang. Just let go. Kasi hindi mo maiiwasan yung masamang espiritu papasok sa utak mo. Paano mo itutulak yung isang napakalaking bato? Isang dambuhalang bato, itulak mo. Maitutulak mo ba? Hindi. Ganun ang evil thoughts. Papasok lang yan sa isip mo. Hindi mo maaawat yan. Eh di let go. Hayaan mo. Huwag mo patatambayin. Kasi pag tumambay ang masamang espiritu, dako, maghahanap ng asawa yan. Pag nagkaasawa, manganganak yan. Pag nagkaanak yan, di magkakaapo ka pa. Apo sa tuwan, apo sa talamba. Ang daming masamang espiritu. Hayaan mo lang dumaan. Magsawa ka sa tanan. Ignore the devil and the devil can flee. Katulad ng ginawa niya kay Kristo, 3 beses siya nag-attempt. Pero hindi niya nakaya, takbo siya. Sa atin, hindi lang 3 beses ang attempt niya. Every minute of our life, every second of our day, inaatake tayo niya. Alam niyo ba kung ano problema natin araw-araw? Evil thoughts. Yan lang ang problema mo. Wala namang mangyayari masama sa atin eh. May nangyayari masama pag tinanggap mo. Yung evil thoughts na binigyan, bilis sa tanas, patay ka, magkakasakit ka ng cancer. Ilang araw lang patay ka na. Hindi ka magpapalain ng Diyos. Nakasumpa ka. Yan ang mga isa sa tanas. Hayaan mong magsalita naman, hayaan mo lang siya. Hindi tatagal yan, tatakbo yan. Just let go. Hanggang sama-sanay ka na nun. Dumadaan lang sa isip mo, evil thoughts. Mag-inhale, exhale. Pag masyadong matindi yung labanan, inhale, exhale. Kasi if you inhale, there is life, there is God. Ganun lang. Inhale, exhale lang. Yan ang panlaban. Kasi minsan yung utak natin napapagod eh. Naiisip. Pagod na lalo pag may problema. Halimbawa, walang pagbayad na kuryente, 8,000. Sa kukuha, isip ka ng isip sa kaya kukuha.
Pag naisip na, hindi ipag-pray mo sa Diyos na makakuha ka ng 8,000, dadali ka doon sa tao, pahihiramin kang 8,000. Kasi yung kahit pautang, hindi ka pautangin ng Diyos pag ayaw ng Diyos. Pero pag gusto ng Diyos, hindi ka pa nagsasalita, may tumutulong na sa'yo. So, hayaan nyo lang yan. Everyday enemy natin si Satan eh. He is like a roaring lion, ready to devour. Lagi siyang nananakot. So, pag tinatakot ka, alam mo na si Satan, ba't ka mo tatakot? Matakot ka sa Diyos. Yan ang katakutan mo. Kasi yan ang beginning of knowledge. Sabi sa Psalm 1:11-10. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. May mabuting pagkaunawa ang lahat ng nagsisunod sa kanyang mga utos. Ang kanyang kapurihan ay mananatili magpahal. Fear of the Lord is the beginning of knowledge. Bakit tayo natuto? Bakit tayo naturuan? Natakot ka kasi sa Diyos, ayaw mo ma-impyerno. Sino hindi matatakot sa impyerno? Biruin mo, pag na-impyerno ka, forever and ever. Samantalang kaya mo naman tiisin ang buhay sa lupa. Hindi ka pa aabot ng 100, baka 70, dedo ka na eh. Hanggang 70 lang ngayon. Pag dumating ka na ng 70, okay na yun. Yun na yung ano ngayon eh. Sinasabi ng Bible eh. Psalm 90 yata yun. Psalm 90:10. Ang mga kaarawan ng aming taon ay 70 taon. So kapag 69 ka na, may one year ka pa. At least yun na yun. Na-achieve mo na yung maximum sa panahon natin. Hindi ka tulad ng araw, 900, 800. Bakit? Eh walang air pollution yun. Walang mga chemical na iniinom na gamot. Walang chemical na iniinom na fruit juice. Walang mga chemical na iniinom ang mga tao nun. Puro sariwang pagkain. Pag kumain ng karne, paihaw. O kaya palaga. Eh tayo hindi eh. Puro papritos, deep fried, puro mantika. Okay yung kumakakala nyo mabuti yung vegetable oil. Coconut oil ang gamitin nyo. Huwag yung vegetable oil. Mas maraming ano yun eh. Unsaturated fats kung tawagin. Mamumuo ang cholesterol sa loob ng ugat mo. Coconut, dati vegetable oil yung ginagamit namin. Ngayon, coconut oil na. Mas maganda yung olive oil. Kaso ang mahal nun eh. Isang maliit lang nun, 250 na yata. Eh kung gagamitin mo pa pampritos. Pero hindi rin mahusay na pampritos, pang-ihaw pwede. Ginagawa ko yon, iihawin ko yung tilapia, lalagyan mo ng olive oil yung ibabaw at ilalim ng isda lang. Talagang magandang pampritos talaga, yung mga talagang oil. Pero gamitin nyo coconut oil, mas healthy yun. Kasi yung kinakain natin, yun ang napapatay sa atin eh. Ba't lumalaba ang diabetes? Ba't nagkaka-high blood? Sa kinakain mo. Kaya kung mas maganda, gawin mo yung ginagawa ng mga ninuno natin, isang beses lang kumakain. Kasi pag gising nila ng umaga, gutom na gutom sila eh. Eh yung sa ano kakainin? Wala namang karinderya doon. Wala naman silang pupuntahan fast food. Eh di maghahanap ng kakainin. Kaya ang lalakas nila eh. Gutom na gutom sila, akyat panahon sa bundok, pawis na pawisan. Eh tayo hindi eh. Pwede na nga lakarin, nagka-tricycle pa. Di ba? Pag nakakuha na sila ng halimbawa, nakakuha sila ng baboy ramo o kambing o usa, iihawin nila yun. Isang kain lang yun, isang busog lang yun, bukas na ulit. May kasama silang kinakain ng mga prutas, halaman, mga gulay. Isang beses lang. Ang tawag sa atin ngayon dyan, intermittent fasting. Meron kang time na hindi pagkain, may time ka ng pagkain. Mas nakakabuti, lalo pag nag-iedad. Pag nag-edad ka ng 40, humihina na metabolismo, yung digestive system mo. Yung pantunaw mo, may indigested ka na. Tapos pag kumakain ka, dapat naglalakad. Katulad ko, hindi nakakapaglakad, kaya laki ng tiyan ko. Yan ang problema eh. Pag kumain ka, dapat galaw ng galaw. Eh, nung araw, pinagbabawal nga yan ng magulang eh. Huwag kang magagalaw, or ang tawag doon. Ang mga appendix, walang alam ang mga nanay, tatay natin eh. Eh ngayon, sinasabi na kailangan pagkatapos mong kumain, maggagalaw ka. At saka pagkakain ka, uminom ka muna ng tubig bago ka kumain. At pagkatapos mong kumain, huwag ka nang iinom pa ng maraming tubig. Kasi kukontrahin mo yung chemical na tutunaw, mapipigilan mo yung digestion. Kaya nga bago kumain, inom muna ng tubig, isang baso.
Tapos kain. Pagkatapos kumain, after 15 minutes, saka ka palang uminom. Kung iinom ka na lang ng coffee o kaya tea, yung mainit. Kasi yung sobrang lamig naman, masama din yun. Titigas yung mga arteries mo. So nasa ano yan? Nasa mga information, tamang informasyon makuha mo kung paano ka mabubuhay sa lupa. Kasi hindi lang tayo mabubuhay sa spiritual. Mabubuhay tayo sa material, nasa lupa ka eh. At ang katawan mo, katawan panlupa. So mamamatay yan pag hindi mo inalagaan yan. Pag hindi mo pinakain yung katawan lupa ng tamang pagkain, ako babalik sa lupa. Unang-una, wala naman tayong pag-aari. Sa lupa, ano pag-aari mo dito? Sige nga. Kayamanan, nasa iyo lang yan. Pag namatay ka, di wala na. Di hindi sa iyo. Yung pagkain kinain mo, hindi rin sa iyo yan. Kumain ka na kumain, di ba ibabalik mo lang yan sa lupa? I-ebak mo, di hindi sa iyo yan. Ano pang bagay yan hindi sa atin? Yung mga anak mo, hindi mo naman pag-aari yan. Pag namatay ka, di wala na. Namatayan, di wala na. So habang buhay pa tayo, magsama-sama tayong pamilya. Magsaya tayo dahil gift of God yan eh. Sa Ecclesiastes 2:24. Basahin natin yan. Walang maigi sa tao kundi ang kumain at uminom. At pagalaking mabuti ang kanyang kaluluwa. Enjoy life here on earth. Hindi naman puro tayo bubuhat lang ng krus. Hirap, tiis, hindi. You have to enjoy your life in the midst of disaster. Katulad ngayon, ang dami ng disaster. Kasi natutunaw na yung mga glaciers ng North Pole at South Pole. Sira na yung ozone layer. Dire-diretso sigat na. Di dumadami ngayon ng tubig sa dagat. Pag mababa ang isang bansa, konting ulan lang, baha na. Sa Dubai naman, alam niyo bakit bumaha? Sila may problema eh. Nag-cloud seeding sila eh. Sumobra yung cloud seeding. Sumobra ulan nila. Wala silang drainage system. Kasi hindi sila, hindi sila binabaha dun eh. Walang ulan dun, disyerto eh. So hindi sila naglagay ng drainage system. Yung pagkakamali nila, nag-cloud seeding. Dito mo doon lang, binahalit yung Mother Nature. Binaha sila. Hindi bahan-baha sila ngayon. Punta ka ng iba't ibang lugar. Sa Japan, everywhere in this world, nakita mo disaster, grabe. Buti nga dito sa atin, pero may nananakot ngayon. Sa internet, meron daw the big one. Matatakot to. Yung the big one na yun, sa tribulasyon yun, hindi ngayon yun. Magkakaroon ng napakalaking earthquake sa buong mundo. Damay tayo dun. Yung the big one na yun, babaksak ang 1/3 ng load. Tribulation period yun. Hindi ngayon yun. Basta kayo, sumunod lang kayo na sumunod sa Diyos. Matakot ka sa Diyos dahil pag namatay ka hindi sumusunod, isa-impyerno ka. Ba't ka papayag? Ano pa ba gagawin mo? May gagawin ka ba nagsasawa sa buhay mo? Mula nung bata ka, nagdalaga ka, binata, wala kang ginawa kundi gawin ang gusto mo. Ito na yung time na pinagagawa ka na Diyos, yung gusto naman niya. Last 40 years of our life. Yung first 40 years of our life, atin yun eh. Kahit hindi ka pa umabot ng 40 years old, ginawa mo na lahat ng gusto mo. Tapos yung next 40 years mo, tinawag ka. Nung tawagin ka, naging Kristiyano ka, inihanda ka, tinuruan ka. Yung last 40 years natin, eto na yun, maglilingkod na tayo sa Diyos. Ba't tayo mo maglingkod? Sa ina nga yung first 80 years eh. Hindi, yung first 40 years pa lang sa iyo. Yung 40 years, paghahanda na Diyos sa iyo yun. Yung last 40 years, paglilingkod mo sa Diyos yun. Luke 1:75. Na ipinagkaloob sa atin, 74, 75, 76. Ipinagkaloob sa atin na yamang naligtas tayo sa kamay ng ating mga kaaway, ay paglingkuran natin siya ng walang takot. Sa kabanalan, sa katwiran, sa harapan niya, sa lahat ng ating mga araw. All the days of our life, last 40 years na eh. Hindi mo nga alam may 10 years pa kaya? Hindi natin alam sino mamamatay dito after 10 years. Hindi natin alam yun. So kung may mamatay man dito, hindi, maganda ka. Sa patay man o sa buhay, kami kay Kristo. Hindi mo lang problema. Una-una, ikaw pa nga unang gaganti pa, unang mabubuhay ang patay eh. Tsaka lang yung mga buhay, hindi mamamatay. Ikaw ang unang bubuhay. So sa mamatay man na sa bubuhay, kay Kristo tayo mga kapatid. Amen? Amen. Huwag kayong padaya
Lumayo kayo sa samahan. Lumayo kayo sa sistema ng mundo. Alam ninyo ang aking kalooban. Ito ay nasa puso na ninyo. Ngunit bakit kayo nagmamatigas? Amen. Good morning mga kapatid. Huwag tayong padadaya sa mga rudiments of this world, sa mga pangunahing basic principle ng mundo. Meron na tayong principles na sinusunod ang Panginoong Hesus. Pag nagbukas ka ng internet, pumasok ka sa YouTube, makikita mo napakaraming kakahanang isip ng tao doon. Mag-ingat kayo. Ito na yung panahon ng falling away. Mga heretic teachings, false doctrines, false teachers naglipana, lalo sa social media. Yan ang ginagamit ni Taning ngayon, social media. Kasi ang buong mundo nakatotok lagi sa social media. Lahat ng tao sa Pilipinas may cellphone. Kahit magtataho, Android yung kanyang cellphone. Kahit nga basurero, naka-cellphone. Sa buong mundo, makita nyo, kahit saan lugar, lalo na kapag galiba, nakapila, bawat isa may hawak na cellphone, nakatingin sa cellphone. Ang nakakalungkot lang ngayon, ang mga bata, exposed na sa radiation. Yung tinatawag na electromagnetic field, radiation yun eh. Sa tuwing gagamit ang bata ng cellphone, nagkakaroon ng radiation sa katawan niya, humihina immune system niya. Mahina pa immune system ng bata, lalo 3 years old. Eh ngayon, 3 to 4 years old, may cellphone na. Dapat 12 years, tsaka nyo lang pahahawakin ang cellphone ng bata. Mag-ingat tayo sa mga turo, sa mga aral ng demonyo. Kasi ito na yung huling panahon eh. Ilalayo na ang mga tao sa tunay na pagtuturo. At isa lang ang basis natin, ang Panginoong Hesus. Hindi yung mga kata, fables ng mga tao. Susunod lang tayo sa aral ng Panginoong Hesus. At ito ang sinasabi ng Panginoong Hesus sa 1 Corinthians 4:6. Ang mga bagay ng mga ito'y hinahalin tulad ko kay Apollos dahil sa inyo upang ang mga upang kayo teka sandali upang kayo mga matuto at huwag magsihigit pa sa mga bagay na nasusulat. So ang basis lang natin yung bagay na nasusulat, yung turo at commands ng Panginoong Hesus sa New Testament. Yung Old Testament magagamit din natin yun. Kasi maraming mga tao nga, according to their authority, gumawa sila lang katang-isip na guided na mga fallen angel. Katulad ni Joseph Smith. Meron silang golden plate. May libro din sila. Ayon daw yung kay Gabriel, Archangel. So isip ng mga evil spirits yan, gumagawa ng sariling libro. Si Muhammad, gumawa din ng sariling Quran. Si Gabriel din ang sinasabi. Angels din. Kasi ang mga angels pwede maging angel of light yan eh. Eh pag nakita mo yung angel of light, maniniwala ka nga naman sa sinasabi nun. Kaya nagkakaroon ng mga false religion, false doctrines. Kilala na natin lahat ng mga philosopher, matatalino, gumagawa na kanilang sariling mga libro. Tayo isa lang ang basis ng libro natin, ang banal na kasulatan. At ang sinusunod natin ngayon, yung New Testament commandments na nanggagaling sa Panginoong Hesus. Gagamitin din natin ang Old Testament to confirm the New Testament. So wala tayong ibang babatayan. Kasi sa mga huling araw ito sinasabi, 2 Timothy 4:3-4. Siguro nga ito sa lamin ko. Sapagkat darating ang mga panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga, magsisipagbunto sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon, sa kanilang sariling mga masasamang pita, at ihihiwalay sa katotohanan ng kanilang at mga ibabaling sa kanta. Eh yan ang ginagawa ng demonyo, puro kanta eh.
Puro mga opinion. Pag binuksan mo nga yung YouTube, makikita mo doon what the things that happened before the creation of the world. Wala namang nakasulat sa Bible tungkol na gano'n. Sa simula nga pa lang, ito na mababasa mo sa Bible sa pasimula eh. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Tapos sasabihin kung ano yung nangyari bago pa nilikha ang langit at lupa. Eh wala namang sa kasulat dito eh. So mga heretic teachings, huwag niyong paniniwalaan. Ngayon yung apokripa, ang authority nun galing sa Catholic yun. Hindi sa Diyos galing yun. Ang galing lang sa Diyos, yung King James Version. Binigyan niya ng authority si King James na maghalan ng mga filled by the Holy Spirit na gagawa, mag-a-assembly ng libro. So yun lang ang ino-honor natin. Yung apokripa, authority ng Catholic Church. Saan ba galing ang power ng authority ng Catholic Church? Sa sarili nila, sa Papa. Papal authority. Eh, hindi naman galing sa Diyos, hindi naman itinayo ng Diyos yun. Ang itinayo ng Diyos na iglesia, yung founded through apostles and the prophet. Ngayon, sinisira ni Satanas yan. Sinasabi sa 1 Timothy 4:1 ng ganito. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisinaligod sa pananampalataya. Ang pananampalataya, pagtitiwala lang kay Kristo. Paniniwala sa aral ni Kristo, tataligod na daw ang marami. At nakikita naman natin, nakasulat pa sa social media. Nagsisitaligod sila sa pananampalataya. At makikinig sa mga espiritu mapanghikayat at mga aral ng mga demonyo. Yung aral ng mga fallen angels, yan ngayon eh. Yan ngayon ang nagiging batayan ng iba. Kasi interesting eh. Ako nga kamuntik na akong mahulog yan, yung Solomon's Mine. Binasa ko ng binasa yun. Nanghugot niya ako. Nung malaman ko, ang source pala, Jubilee, Apokripa. Hindi naman is part of that. Tinigil ko na kagad. Lalo yung Book of Enoch. Naku, wag niyong babasahin yan. Nakakatakot na libro yan. Hindi naman pinatunayan na si Enoch ang nagsulat nun eh. Kaya nga yan, mga forbidden yan eh. Apokripa, hidden. Hindi, walang kasiguraduhan dyan. Kaya nga itong mga huling araw na to, mag-iingat tayo. Colossians 2:8. Kayo'y magsipag-ingat. Baka sa inyo may bumiyag sa pamamagitan ng kanilang filosofiya at walang kabuluhang pandaraya. Ayon sa sali-saling sabi ng mga tao, ayon sa pasimulang aral ng sanlibutan, at di ayon kay Kristo. So, kontra kay Kristo is blasphemy. Kasi yung tinatawag na heretic teachings, yung heresy, hindi lang pagtanggap yan sa kinokontra mo yung aral ni Kristo. Heretic ang tawag doon. Yan na yun ang ginagawa. At ang matindi, yung pagtalikod sa pananampalataya, apostado yun, apostasy. Tatalikod na talaga sa pananampalataya. Hindi na magpapatuloy. Kaya ang ginagawa ni Satanas ngayon, heresy. At ang ginagamit niya, social media. Napakagaling ni Satanas ngayon. Kasi konting araw na lang gumagawa siya ng mga interesting story. Katulad nung gawa ng mga aral ng demonyo. Ginawang Bible, yung Gospel of Magdalene. Tapos sinasabi, asawa daw ni Magdalene si Jesus, may anak pa. That is blasphemy to Jesus Christ. Ang matindi, pag blasphemy to the Holy Spirit, wala nang kapatawaran. Ganon ang ginagawa ngayon ng demonyo, kaya ingat tayo. Sa 1 Timothy 1:3-7, huwag kayo makinig sa mga kata at mga kasaysayan ng mga lahi na walang katapusan na pinaggagalingan lamang ng pagtatalo at hindi kakatiwalang mula sa Diyos
na nasa pananampalataya, gayon din ang ipanaman ko sa inyo ngayon. So, nagbibigay ng warning si Pablo. Huwag kayo makikinig sa mga aral ng mga tao, yung mga kanta. Kasi meron kang anointing of the Holy Spirit. 1 John 2:27. Pag dumating kasi sa huling araw, yung mga false teaching, heresy, mga apostasy, lalaganap yan sa buong mundo eh. Ang mga anak ng Diyos, binigyan na niya ng Holy Spirit. At ang Holy Spirit, meron tinatawag na anointing of the Holy Spirit. Lahat ng anak ng Diyos, at nabibilang tayo, meron tayong anointing of the Holy Spirit. Basahin natin. At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa inyo, tinanggap nananahan sa inyo. Yung anointing of the Holy Spirit, nananahan sa atin. Hindi tayo pwedeng maloko. Maaaring pumasok tayo, katulad ko. Bubitra pala yung pinasok ko. Solomon's Mine. Kasi interesting nga eh. Doon lang sila nagkamali nang sinabi daw itong Philippines. Ito daw ang lugar nung pinanggalingan ng mga... Kasi maraming ginto talaga. Ang problema, napapaligiran yung Garden of Eden ng Euphrates River, ng Gihon, Sabila. Asan dito yung Euphrates River? Nasa Middle East yun, di Malina. Doon ko napansin na, sinigaw kung saan ang source, Jubilee. Sa Jubilee, ano yun, nakakatakot yun. Yung daw North, yung Antarctica, yung daw ang daanan ng Garden of Eden. Ang daming katahan ng demonyo. Kaya sabi ko, ingat kayo. Ako sinubukan ko lang para ko ituro sa inyo. Sinusubukan, kasi sabi na Diyos, subukan mo lahat ng bagay. Yung lahat ng masama, itapon mo. Yung mabuti, kunin mo. So masama yan. Yung babasahin ng Jubilee, huwag niyo babasahin ng Enoch, Book of Enoch, at lahat ng mga aral ng mga tao. Aral ng Quran, aral ng Golden Plate ni Joseph Smith, yung Jesus of Latter-day Saints. Yan ang mga Mormons. May aral ng demonyo dala yan. Kung ano-ano tinuturo niya kontra sa Bible. Tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa Kanya inyong tinanggap, nananahan sa inyo, at hindi nyo kailangan kayo turuan ng sino man. So walang sino man pwede magturo sa atin. Isa lang ang magtuturo, ang Holy Spirit. Sabi ng Ama, isusugo. Sabi ni Cristo, isusugo ng Ama ang Espiritu Santo sa aking pangalan. Isusugo mo ang Espiritu Santo galing sa Ama upang bigyan kayo ng pahid. Gabayan kayo sa lahat ng katotohanan sapagkat ang Espiritu Santo ang bagong comforter. At magsasalita siya ng bagay na narinig niya. Pwedeng pakiyan ng may electrical. Sa akin. Tatat mo. Sige pa. Sige pa. Ayan, okay. Salamat. At kung paano kayo tinuturuan ito, gayon nananahan kayo sa Kanya. So sigurado na, by faith, we believe by faith. Paniwalaan mo, nasa iyo Holy Spirit, at malalaman mo yan, talagang nagagabayan ka. Bigla kang pipitikin ng Spirit, mali yung binabasa mo. At tulad ko, pinitik niya ako eh. Kasi malalim na eh, lumalalim na ako, binubungkal ko na eh. Mali, hindi pala kayamanan yung binubungkal ko, bomba pala. Bungkal ako ng bungkal, tingin ko may kayamanan dun. Solomon's Mine eh. Nung pitikin ako ng Espiritu Santo, bomba pala inuukay ko, sasabugan ako noon. Tinigil ko na. Kasi nasabi ko sa inyo, yung Solomon's Mine, huwag niyong basahin yan. Yung Jubilee, yung Apocrypha, huwag kayong magtangka na bumasa ng mga hidden books niya eh. Tapos binigyan ng authority yan ng mga Catholics. Papal authority. Kaya siya, tinan nyo, mayroon silang mga aral na hidwang pananampalataya. Kung ano-ano ang pinapaliwanag nila na kontra sa Bible. Kontra sa Panginoong Hesus. Kaya ingat lang tayo mga kapatid. Ito na yung huling araw eh. Kasi ang mga tao na walang Espiritu Santo, hindi ituturo ang anak at ang ama. Sabi sa 1 John 2:22. Ang sino mang tumatanggi sa anak at hindi sumasa kanya ang ama, ang nagpapahayag sa anak at sa ama, sumasa kanya ang Diyos. So anong mga reliyon, napakaraming reliyon na tumanggi sa anak? Yung Muslim, tumanggi yan sa anak, ama lang, Allah. Yung Iglesia ni Cristo, tumanggi yan na si Cristo Diyos, ama lang sila. Ano pa? Napakarami na ama lang.
Jehovah's Witnesses. Unang-una, wala namang word na Jehovah sa Bible. Nilikha nila yan eh. On the 14th century, nilikha nila yung Jehovah. Kasi yung Yahweh, wala naman J yung ginawa, nilang J yung Y. Jehovah, yung W, ginawang B. Yung H, ayun. Nilagyan nila ng bawal, Jehovah. Hindi na, wala naman yan eh. Miski yung Yahweh, ang pwede lang mag-pronounce nun, Israelites. Walang sino naman pwede mag-pronounce na kundi Israelite. Meron bang Israelites dito? Tanungin natin, paano ba ipo-pronounce to YHBH? Meron sila, Bedwa. Ewan ko ba, hindi ko na mabasa yun. So, basta ingat na lang tayo mga kapatid. Sabi dito sa 1 John 2, 22-23. Sino ang sungaling? Sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo, ito ang Antikristo. Sa makatuwid ay tumanggi sa Ama at sa Anak. So alam mo na kung ano Antikristo, tumatanggi sa Ama at sa Anak. Lahat ng religion is Antichrist. Isa lang ang religion, sa Diyos lang. Philippians 1:20, James 1:27. Ang dalisay na relihiyon, pure religion, wagas na relihiyon, at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama. So ito'y perfect, walang dungis to. This is a perfect religion. Dalawin ang mga ulilat, babaeng bao sa kanilang kapaghatian, at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. So ito ang aral ng tunay na relihiyon. Tulungan natin ang mga dukha, yung mga balo, yung walang kayang buhayin na sarili, yung ulila, hindi niya kayang buhayin na sarili niya. At magpakabanal-banal. At ang pagpapakabanal natin, pagsunod sa utos ni Kristo. Yun lang ang susundin natin, aral lang ni Kristo. Sabi ng Colossians 2:8. Kayo'y magsipag-ingat. Baka sa inyo'y bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pandaraya. Nasasaling-saling sabi ng mga tao, yung mga tradisyon, pamahiin, aral ng mga magulang natin, yung mga lola at lola, relihiyon. Huwag mong tatanggapin yan. Iisa lang ang tatanggapin natin, aral ni Kristo. Kailangan maitanim sa atin ang aral ni Kristo. James 1. James 1:21. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan o pagpapakabanal na tunay na relihiyon at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kamamuan ang salitang itinatanim na makapagliligtas ng inyong kaluluwa. So ang makakapagligtas ng ating kaluluwa, yung salita ni Jesus Christ na itinatanim sa ating puso. Pag ang salita ng Diyos nasa puso natin, makakaiwas tayo sa kasalanan. Bakit? Bibigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. O hindi, wala sa Word of God yan. Tutulungan ka ng Diyos na iwasan yon. Ang susundin mo, Word of God. Ang batayan mo, Word of God. Pag tumatayo ka, nahihiga ka, nagtatrabaho ka, naglalaba ka, Word of God lagi batayan. Lahat ng magaganap na circumstances and anything that happened to us, Word of God. We will be a living epistles of God. So alam mo na kung paano ka maliligtas eh. Huwag kang lilihis. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Diretso lang. One way. Halimbawa yung train, yun ang iglesia. Yun ang Palatio Bishopric. Yung train na yun. Iisa lang ang lilis na papunta sa Ama, si Jesus Christ. Nandun tayo lahat sa isang train na yun. Dire-diretso lang yun. Hindi naman aalis sa release yung train eh. Ano yun, may sariling buhay na biglang tatalon? Hindi pwede. Kapag may release ang buhay natin, iisa lang ang code of principles natin, Word of God. Ang buhay natin nababatay sa Word of God. Philippians 1. Philippians 1:27. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Upang maging ako ay dumating at kayo makita o wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan.
na kayo na matitibay sa iisang espiritu, na kayo nagkakaisa ng kaluluwa, na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. So alam na natin, ngayon nagsusumikap din si Satanas, nasirain ang faith natin. Hindi naman niya masisira nga, may Holy Spirit tayo eh. Pero mag-iingat ka, baka mamaya malusutan ka niyan. Kasi ako, nag-iingat nga ako, pero nakalusot eh. Pero hindi siya nagtagumpay. Nakakagat lang niya yung sakong. Pero dudurugin natin ang ulo. Nakagat na yung sakong ko eh. Sakong lang eh, ang kapal ng balat ko sa paa. Naputol yung ngipin ni Satanas. Hindi bumaon. E di natapakan ng ulo niya, durug siya. Alis na ako. Kasi alam nyo, minsan nai-interest ako, parang gusto kong basahin na yung buko Enoch. Pero pag pinasukan niya tungkol sa fallen angels lahat yan eh. At saka yung creation, na maling creation ang ilalagay. Idea ko lang to, hindi ko nga binabasa eh. Natatakot din ako, baka masingitan ako ni Ted. Guru ako, pastor eh. Pag nagturo ako sa inyo ng mali, ako may kasalanan. Kaya hinihingi ko sa Diyos lagi na turuan niya ako na hindi ako magturo ng maling aral. Yung false doctrines, heretic teachings. Kasi ito na ang panahon ng heresy and apostasy. Falling away na nga eh. Meron ng falling away. Marami na ang tatalikod sa tunay na at makikinig sa mga kata at ilalagay nila ang kanilang tenga sa mga guro na gusto nilang marinig. Pipili sila ng gusto nilang marinig. Hindi yung mga wagas na aral ni Kristo. Inaalis nila yung gift of tongues. Inaalis nila yung apostles and the prophets. Yung mga pinaka-basic principles ng pagtatatag ng Diyos, yun ang inaalis nila. Yung mga pinaka-importanting aral, inaalis nila aral ng Espiritu Santo. Huwag mo nga ipagbawal ng pagsasalita sa iba't ibang tapos pinagbabawal mo. Sino ka? Corinthians 14:39. Kaya nga mga kapatid ko, maningas na pakasanayin ninyong manghula at huwag ninyong ipagbawal ang magsalita ng mga wika. Alam niyo si Soriano, bilib ako dyan eh, kabisado niya Bible. Ba't ito hindi niya nakabisa? Bakit? Kontra sa turo niya. Eh kung isasama niya yan sa turo niya, eh di masisira yung sarili niyang kaisipan. Eh napakahusay niyang taong yan. Bilib na bilib ako dyan sa Bible, kabisado, may edad na. Pero hindi pumuro lang isip, ang talas ng isip sa Bible. Nung pakinggan ko yung patotoo, teenager pala siya, talaga nagbabasa na siya ng Bible. Nauubos ang oras niya sa Bible, kababasa, hanggang madaling araw. Nang makagraduate siya ng high school, valedictorian. Ang talino eh. Hindi na siya nag-college. Nagbasa ng Bible. Alam niyo kung ano, bakit gusto niya makipagtalo at hindi manalo kalaban? Anong motibo yun? Labanan? Contest? Kaya pala nakabisado niya. Hanggang madaling araw, siguro kinakabisado mo. Pag nagkaroon ng debate, panalo siya. Walang mananalo kay Soriano ng debate. Kasi ang lalaban sa kanya, hindi rin naman mga anak ng Diyos. Kasi ang anak ng Diyos, lalayo dyan eh. Hindi makikipagdebate. Ano, makikita mo dyan? Magpakabanal ka. Kaya pala walang nananalo sa kanya. Sabi ko, napakahusay talaga. Eh, merong matatapang lumalaban, nakapapahiya. Kasi ang basis niya, Word of God, ang basis ng kalaban, isip nila eh. Kaya malalaman mo kung ang mga man of God, nagsasalita sa salita ng Diyos. John 7:7, ang basis lang nila, Word of God. Pag hindi Word of God ang basis, hindi sugo ng Diyos yun. Pero kung yun naman ang basis niya, Word of God, pero nagdadagdag siya at nagbabawas, hindi rin sugo ng Diyos yun. Ang sugo ng Diyos hindi nagbabawas, nagdadagdag. Kung ano yung nakasulat, yun ang ituturo at yun ang ipamumuhay. Kung ang sino man tayo nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung siya'y nagsasalita lamang sa kanyang sarili. So malalaman mo, may Holy Spirit tayo, alam na alam agad natin eh. Katulad ng aral ng Muslim, Iglesia ni Cristo, ng Katoliko, kitang-kita agad natin may error eh. Sa Diyos walang error, perfect yung aral niya. Kaya makikita mo may error agad. Wala na, burado ka na. Katulad nung nabasa ko sa Solomon's Mind, ito daw Philippines ang ang Garden of Eden. Tapos
binasa ko yung tungkol sa garden. Walang ilog. Ang ilog dito sa atin, napapalibutan tayo ng ilog dyan sa Mindanao. So sabi ko, error na kagad to. Tinigil ko na. Pag naramdaman mo ng error na, tigil na. Huwag ka nang pumasok. Mahuhulog ka na nga sa bangin eh, tutuloy mo pa. Tigilan mo na yung paa mo. Ako sila na lang ang mahulog sa bangin. Gusto nila yun eh. Pero tayo may anointing ng Spirit eh. Hindi tayo pababayaan kailanman ng Diyos. Pero huwag mong pabayaan ang sarili mo. Mag-ingat ka sa sarili mo. Subukin mo lahat ng bagay, okay yun. Di ba pag bumibili ka ng damit, sinusubukan, alam mo, bibili ka kaagad. Eh kung maliit o malaki. Di ba pag bibili ka ng sapatos, kahit anong bagay, sombrero, kahit sombrero. Sine-check mo kung bagay sa'yo o eksakto sa'yo. Pag nalaman mo na eksakto na sa'yo yung t-shirt, maganda naman sa'yo yung sapatos, di ba binibili mo na? So ganun din tayo. Pag napatunayan natin na wala sa Bible, ang sinasabi, wala, naayawan na. Pag sa Bible, titignan natin, pero huwag ka rin magtitiwala kasi sabi ng Diyos, huwag kayong magtitiwala sa tao. Ang pagtitiwalaan natin sa salita ng Diyos. O bagaman nagtuturo na, hindi pa rin. Kasi kung titignan nyo yung history, ba't si Lucifer? Billions and billions of years, hindi naman nagre-rebelde. Ba't biglang nagrebelde? So titignan mo yung tao na, word of God ang batayan. Kung isang araw, biglang hindi na. Kasi nga, hindi mo alam ang future, weather yan eh. Kaya ito, we have to live for today. At ang pamumuhay natin ngayon, pamumuhay sa kabanalan kay Kristo, huwag tayo aalis sa Word of God. Okay, kung kaya nyo basahin sa internet yung mga kontra sa Bible, pero hindi kayo magagalaw, sige, basahin nyo. Pero nagwa-warning ako sa inyo, pag hindi lang hindi mo kaya, huwag mong basahin. Ako tingin ko, baka masingitan ako kaya ayaw akong basahin. Sige, subukan mo. Sabi naman ng Diyos, subukan nyo lahat ng bagay. Pag-ingatan ng mabuti, itapon ng masama. Lahat ng bagay, subukan mo. Kasi nung maging Kristiyano ko, sinubukan ko din lahat eh. Nakinig ako aral na Iglesia ni Cristo. Ng Muslim lahat, hinanap ko talaga. Hanggang sa nakinig ako ng mga preaching ng kung sino-sino. Hanggang sa iginiya ako ng Diyos sa tunay na Iglesia. Kasi kita ng Diyos ang puso mo, talagang gusto mo magpakatotoo, gusto mo makakilala, gagawin ng Diyos yun. Pero subukan mo. Lahat ng bagay, subukan mo. Ako nga, sinusubukan ko ngayon yung mga supplements para sa diabetes eh. Pero gagastos ka, paano ka makakasubok kung hindi mo bibili? O pag nalaman mo, wala namang ipag, titigil na. Hanggang doon lang sila. Hanggang 1 billion lang sila. Hindi na yung hindi naman wala naman palang effect, tuloy ka pa ng tuloy. So, ganun din tayo mga kapatid. Mag-ingat lang tayo sa ating sarili. Nag-ingat sa aral ng demonyo. In Jesus' name. Amen.